Hello everyone! For today's video ay i-share ko naman sa inyo yung kung paano kumuha ng Philippine passport. Yung mga nakaraang video natin ay i-share ko sa inyo kung paano kumuha ng NBI at saka police clearance. This time naman ay paano mag-online booking sa pagkuha ng Philippine passport. So, ayan, kinuha ko to para sa kapatid ko. Kahit nga pala nasa ang panig kayo ng mundo ay pwede niyong gawin para makatulong din kayo sa mga mahal niyo sa buhay. Ayan, kaya samahan niyo ako guys. I-search mo lang yung passport appointment system or DFA appointment online. Ito yung lalabas. So, makikita mo yung appointment, view appointment. Dahil kailangan natin ng appointment, yung appointment ang i-search, ang i-click natin. And then, ito yung terms and condition. Babasahin mo mabuti. Make it sure na naintindihan mo yung terms and condition bago ka mag-proceed. And meron dalawang option dito kung individual or group ba yung kailangan mo. So, ang kailangan natin ngayon is just only individual appointment. And then, i-check mo yung box and then saka mag-proceed ka individual appointment. I-click mo yun. Kung group naman, group yung gamitin mo. So, ito na yung next. Ayan, yung region, Asia Pacific, and then country, Philippines, and then yung site. Yung site is kung saang location ka, pinakamalapit, yun yung ilalagay mo dito. And kami, pinakamalapit kami sa Lipas City. So, ayan, nakikita mo dito yung DFA regional, nandito sa right, nandito rin yung address, so makikita mo dyan and contact number nila. So, eto sa baba may notice, yung notice na yan, make it sure na basahin nyo, kasi hindi lahat ng location ay nag-a-accept ng new applicant, yung iba ay renewal lang, so make it sure na basahin nyo to, nandito yung instruction, and i-check mo lang kung nabasa mo na, i-confirm mo, and then saka mag-proceed ka next na, kapag nabasa mo ng lahat. Susunod naman, ito yung mga available date, yung kulay green, and yung red naman yung hindi na siya available. And ito, may warning dito, basahin nyo. Make it sure na tama lahat yung pipilapan nyo. Pipilapan nyo to, lalo na yung mga asterisk, red asterisk, kailangan pilapan nyo lahat kung anong hinihingi nila. Personal information lang naman yung mga hinihingi dito, so kayang-kaya nyo nang sagutin yan. Siyempre, alam niyo naman kung ano yung mga hinahanap dito. Madali lang siya. And eto guys, so ang sunod niya is kung anong klase ng applicant. So, ang applicant na itatype natin dito is new. New applicant lang tayo kasi first time natin. And yung birthday, and then for passport holder, syempre no naman. And then, kung sinong emergency contact, ilalagay nyo rin dyan. Pagkatapos, ayan, kukumpletuhin nyo lang yung address, kung saan yung address nyo, ilalagay nyo, pilapan nyo lang to, and then next, proceed ulit tayo. So, ayan, i-double check nyo kung tama ba yung mga pinilapan nyo, kung may kulang kayo, may mali ba kayo sa tinype nyo, so make it sure it's tama lahat. Ayan, kung na-check nyo na, ito naman ang next is yung processing type. Meron tayong regular at special. So, i-special natin yung ating processing kasi gusto natin mapabilis. And syempre, ito na, next, magbabayad na tayo. I-check din natin itong sa may Air 21. So, ayan, sa processing payment na to. And, ayan, so, nandito na rin yung payment confirmation. Basahin nyo lang yung mga terms and condition din nila. And then, kung agree kayo sa lahat ng yun, i-agree nyo lang, i-check nyo yung box. And then, saka mag-proceed ulit kayo to, for payment. And eto na, so, na-proceed na tayo. So, magbabayad tayo ng credit card. So, ilalagay natin dito yung mga information ng ating credit card. So, ang total amount is 1.2. Sa express natin is 1.2. Pero dahil may mga fees pa tayong binayaran, 50 pesos and then 150 pesos, umabot din siya ng 1.4. So, ayan, yun yung kabuuan na babayarin natin. Pero okay lang kasi express naman na siya. And eto na, so nailagay na natin ang lahat ng information natin sa ating credit card. And saka naman natin i-complete yung order natin kung okay na lahat. So, ayan, complete and then payment processing na tayo. So, i-wait lang din natin. Ayan, so, i-continue natin. So, makaka-receive tayo sa
phone number natin ng code. So, yung code na yon ang ilalagay natin dito. And then, kung ilagay na natin, saka natin i-submit. May mga option there ng payment. So, ito lang talaga yung ginamit ko yung credit card. Ito rin convenient para sa akin. Pero marami rin siyang option, guys, kung paano kayo magbabayad. So, kung meron kayong GCash, kung ano yung pinakamadali sa inyo, guys. And ito na nga yung ating payment. So, makaka-receive tayo sa email address natin. So, i-check mo lang yung email address. So, nandun yung confirmation na talagang bayad na talaga tayo. And i-check mo na rin yung email address mo sa mga following instruction kasi isi-send nila sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. So, ganun lang talaga kadali kumuha ng online booking ng passport. So, napaka-convenience. Ayan guys, thank you so much for watching. Sana ay may natutunan kayo. See you in the next video. Bye for now.